Tahimik ang umaga sa Marinduque, pero minsan ang katahimikan may tinatagong sigaw. Sa gilid ng Boc River, may kwentong hindi basta nalilimutan. Isang trahedyang bumago sa buhay ng buong bayan. Isang ilog na dati malinaw, dinadaluyan ng buhay at pinagkukunan ng kabuhayan ng libu-libong tao. Pero sa ilalim ng lupa, may lihim na unti-unting bumibigat. Noong dekada 90, itinuturing na pag-asa ang pagmimina. Trabaho para sa mga ama ng tahanan, pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan. Pinamunuan ng Mark Copper Mining Corporation, kasama ang dayuhang kumpanyang Placer Dome. Sa ibabaw, abala ang mga makina, malalaking hukay, tuloy-tuloy na operasyon. Parang walang katapusan ang pagkuha ng yaman mula sa lupa. Pero kapalit nito, mga basurang hindi nakikita ng karamihan. Mga mine tailings, pinaghalong putik, bato at kemikal, iniipon, itinatago at unti-unting dumadami. Sa isang lumang drainage tunnel, doon tahimik na naiipon ang panganib. Walang ingay, walang babala. Pero bawat araw, papalapit sa sakuna. Dumating ang araw na iyon, March 24, 1996. Walang nakaabang, walang nakahanda. Sa isang iglap, pumutok ang drainage tunnel. Parang may sumabog sa ilalim ng lupa, isang malakas na ugong at kasunod nito rumaragas ang ingay ng putik at tubig. Mahigit 1.6 milyong cubic meters ng mine tailings. Ang kumawala, makapal, mabigat at may halong lason. Parang isang dambuhalang alon ng kamatayan. Bumulusok ito pababa, sinira ang dinaraanan at walang awang dumiretso sa ilog. Sa loob lamang ng ilang oras, ang Boc River ay nagbago. Ang dating malinaw na tubig, naging kulay abo. Ang dating buhay na ilog, naging tahimik at mabigat. Makapal ang putik, umaabot sa ilang metro, ang lalim sa ibang bahagi. Mga isda lumutang patay, mga pananim na lunod sa lason. Mga alagang hayop na apektuhan. Ang tubig na dati iniinom at ginagamit sa araw-araw, hindi naligtas. Sa mga karatig na barangay, nagdulot ito ng takot at kaguluhan. May mga pamilya na biglang inilikas. May mga batang umiiyak, hawak ang ilang gamit na naisalba. May mga magulang na walang magawa, kundi panoorin ang pagkawala ng kanilang tahanan at kabuhayan. Ang iba napilitang lisanin ang lugar nang walang kasiguraduhan kung kailan makakabalik. Isang residente ang nagsabi, parang isang araw na wala lahat sa amin. At sa katahimikan ng ilog, naroon ang bigat ng nangyari. Hindi lang ito simpleng aksidente. Isa itong trahedyang nagdulot ng malawakang pinsala sa kalikasan, sa kalusugan at sa kabuhayan ng mga tao. Ang ilog na minsang naging puso ng komunidad, naging simbolo ng kapabayaan. At ang tanong ng marami, paano ito nangyari at sino ang dapat managot? Hanggang ngayon, ang epekto ng nangyaring yon ay patuloy na pinag-uusapan. May mga lugar na hindi na muling naging katulad ng dati. May mga alaala na hindi na mabubura at may mga tanong na hanggang ngayon naghihintay ng sagot. Tahimik na muli ang Boc River. Pero kung tititigan mo ito ng matagal, parang may kinikimkim pa rin. Parang may gustong sabihin. Isang paalala, isang babala. Na ang kalikasan kapag pinabayaan, may paraan para maningil. Ito ang kwento ng isang bayan na nasaktan, isang ilog na nalason, at isang trahedyang hindi dapat makalimutan. Ito ang Boc River Tragedy. Ang lihim sa ilalim ng mina. I-follow at abangan ang susunod na kabanata. Dahil may mga katotohanang dapat pa nating tuklasin.